swerte, run to me. Ayan. Nako, sabi nila, may kasabihan tayo, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Na ang ibig sabihin ay kung anong ugali at pagkatao ng iyong magulang, ay ganun din ang magiging ugali at pagkatao mo, 'di ba? At kung ano ang landas na tinatahak ng ating mga magulang noon, ay the same landas na tatahakin ng mga anak. Naniniwala ka ba dyan, ka-vibes? 'Di ba kung ititignan mo sa buhay mo ngayon, masasabi mo ba na yan ang ginawa or pinagdaanan ng iyong mga magulang? Yung pinagdaanan ng mga magulang mo noon, nararanasan mo na ba siya ngayon? 'Di ba? Siguro kung titignan natin ito literal, 'di ba? Pwedeng totoo dahil saan ka man nakakita ng puno ng mangga na nagbunga ng mansanas, 'di ba? Pwede siguro pag pinagsama o ano yung tinatawag in science, o 'di ba? Pwede totoo dahil ganun nga sinasabi. Madalas rin nating marinig ang kasabihan na tayo ang gagawa talaga ng sarili nating landas. Ayan. Or, minsan naman, nasasabi natin, naririnig natin, nagmana ka talaga sa nanay mo, nagmana ka talaga sa tatay mo, may pinagbanahan, kaya ganyan ang ugali, 'di ba? Kadugo mo syempre, pero I'm sure hindi lahat ganon ang nagiging ending. Magkamukha siguro dahil magkadugo, but then, pero lahat kasi tayo magkakaiba, kahit pamilya pa natin, magkakaiba tayo ng pagkatao, magkakaiba tayo ng ugali. We all are different human beings, diba? Magkaiba ng pag-iisip, magkaiba ng kilos, magkaiba rin ng mga tututunan dahil sa generation gap natin, diba? Ibig sabihin na ganun rin ang kahihinatnan ng buhay mo. Kung maganda man na naging buhay ng magulang mo noon, yes, there's a possibility na sundan mo yung yapak niyan. Pero kung hindi naman naging maganda yung buhay ng mga magulang mo noon, I don't think so na ganun din ang gagawin mo, 'di ba? Lahat naman tayo may pangarap. Lahat naman tayo gusto nating umasenso. So, it's your choice. Depende na lang yan kung yung choice mo na yan ay sa ikagaganda, ikabubuti mo, 'di ba? Naniniwala ka din ba dyan, ka-vibes? Yung iba siguro hindi nila nakikita yung opportunities, hindi nila ginagawang aral yung mga karanasan na mga magulang nila na dumaan sa matinding hirap. Ang ending, nagiging parehas nila. Kasi 'di ba, ayaw nilang kumilos, yung mga ganung bagay. Sabi nga nila, we can be anything or anyone na gugustuhin natin kung magpupursige tayo, if persistent tayo na gawin yung mga bagay na ikagaganda, 'di ba, ng buhay natin. Anong pangarap mo, ka-vibes, na naabot mo na? Kung pagbubutihin mo lang, wala namang imposible. Totoo yung kasabihan na kung anong puno, siya rin ang bunga, pero hanggang sa literal na puno lang yon, 'di ba? Siyempre, kung yun nga, binunga ng mansanas din talaga ibubunga niyan, hindi sa buhay. Maliban na lang nga yung paniniwala mo na gusto mong gawin, katulad na nangyari sa mga magulang mo, doon talaga ang bagsak mo. Pero kung nangangarap ka at gagawa mo ng paraan para maiba ang landas mo at maiba ang landas ng mga mahal mo sa buhay, of course, you'll strive hard, 'di ba? Kakayanin mong mamunga ng masarap at matamis na puno. O, 'di ba? Yan, ganun lang yun eh. Kung ang tingin mo mahirap at nawawalan ka ng pag-asa, of course, pakinggan mo na lang ang ating very inspiring story for today. Ang kwento ni Gracia who live by her name para hindi madala ang pangungutya at mga nakaraan ng kanyang ina. Abangan niyo po ang ating story for today coming from Gracia. Siyempre, dito po yan sa Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako, ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. Totoo ba ang kasabihan, ka-vibes? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga? Saying hello sa lahat po ng mga nakatutok na po sa atin sa kanilang mga radio. Ayan, kamusta ka naman, ka-vibes? How's your day? Kamusta ang Lunes mo? Dapat positibo, dapat masaya, dapat nakangiti para ma-attract natin yan for the whole week. At syempre, hello din sa lahat po ng mga nakatutok na sa atin sa Facebook Live. Ka-vibes, walang bibitiw. Samahan nyo ako para naman ma-inspire tayo. Umpisa pa lang ng araw, inspired na tayo. Smile ka naman dyan, ka-vibes. At syempre, tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Kaya, dyan ka lang. Oras po natin, 12:28 na. Magbabalik syempre ang Love Me, Kathy G. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Siya ang bunga. Welcome to Love Me, Kathy G, ka-vibes. Ngayon pong araw po ng Monday, ayan, August 4, 2025.
Kamusta ka naman dyan? Kamusta naman po ang iyong araw? Ayan, I hope full of positive vibes lang tayo, ha? Siyempre dapat ganun no? Para ma-attract nga natin at maging maganda po ang buong linggo or buong buwan natin. And we're talking about ito kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ito yung kadalasang naririnig natin ka-vibes diba? Na parang palibasa nagmana ka sa nanay mo, palibasa nagmana ka sa tatay mo kaya ganyan ang pag-uugali mo or kaya ganyan kakabait, diba? Yung mga ganung bagay. But then, kung iisipin natin, ang pinagmumulan din nito ay minsan nasa ating mga magulang kung paano naging tayo, kung ano man naging tayo sa hinaharap. It's because of our parents, di ba? Kung paano nila tayo minold. Iba't iba kasi ang paraan ng pagmumold sa atin bilang isang tao. And alam niyo po ba na may maayos na parenting ayon sa mga psychologists? Ayan syempre yung authoritative parenting, ang pinaka-epektibong estilo. Ikaw ba, naranasan mo ba noon ka-vibes na yung alam mo yun, lumuhod sa asin, sa munggo, na may libro pa sa kamay mo, or merong sintron na may latay ka, di ba? Yan yung mga kadalasan talaga noon, ganun kahihigpit yung ating mga magulang. Pero sabi nga nila, doon sa mga paghihigpit ng mga magulang natin, doon tayo mas natututo doon tayo mas na-build na maging mabuting tao. Ayan And ayon po sa developmental psychologist na si Diana Baumrind, may 4 na pangunahing parenting styles. Yung authoritative, ito yung may malinaw na rules pero may warm at open communication. Alam mo yun, you explain dun sa mga bata kung bakit ganito ko sa'yo. 'Di ba? Malinaw yung rules, kailangan sumunod ka pero kailangan maintindihan ko rin kung ano yung mga gusto mo. Yun yung authoritative. Authoritarian, mahigpit at strict talaga pero kulang sa emosyon. Ito yung parang mga, sabi nga nila pinalaki ka ng lumaki ka sa mga may higpit na pamilya, sundalo, 'di ba? Na talagang kailangan pag kumain ka, bawal nagsasalita, diretso lang ang kain. Yung mga ganun ba, sobrang higpit. And yung permissive naman na tinatawag, yung sobrang maluwag, yung konting disiplina lang, yung parang, mo na yan, okay na yan 'di ba? So iba-iba talaga Yung neglectful naman, walang disiplina at emotional na suporta. Yung parang binabaliwala ka na ikaw naman yung mismong bata ang naghahanap ng parang kalinga ng magulang. So iba-iba talaga. But then yung authoritative parenting leads to the most positive outcome for children, which is proven naman. Nakita naman natin yung ating mga tayo kung ngayon, 'di ba? Yung mga millennials and yung mga generation noon, iba 'Di ba? Pag sinasabi nila, iba na talaga mga kabataan ngayon. Ako, yung generation ngayon ng mga kabataan, hindi na sumusunod, hindi na nakikinig kung minsan 'di ba? Pero noon, kapag ikaw isang tawag pa lang, tingin nga lang ni nanay, takot ka na. 'Di ba? Yun yung authoritative na talaga namang napaka-effective. So, nangyari kapag gano'n ang magulang mo, eventually, gano'n ka rin lalaki ka na mas may disiplina. Well, alamin na lang po natin ang story later na babasahin ko po coming from Gracia. Ano nga ba ang kabuuan ng kanyang story? Alam nyo, nakaka-inspire na isang patunay ito na yung mga kasabihan, yung mga nakikita sa'yo or sa magulang mo ng tao na iniisip gagiging ganun ka rin, ito yung isang patunay na sorry, hindi lahat, diba? 12:57 po ang ating oras and you're still listening to Love Me, Kathy G. Saying hello muna sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Angela Redaha, hello to you. Gloria Kimishan, of course, Miss Altesa, and Mary Dulay, and Carly Jelaine. Ayan, avid listener mo po ako, Kathy G. Greetings from Silang Cavite. And pabati po aking boss na si Joren and Ate Hazel na nagre-review po for bar exam this coming September. Wow, good luck Good luck sa mga susunod na abogado. Ayan, Hans Manrique, thank you so much to you, ka-vibes. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan, kaya dyan ka lang. Walang bibitiw, ka-vibes, and standby para sa ating letter for today. Nababasahin ko na po, maya-maya lang. Dito lang yan sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Totoo ba ang kasabihan, kung ano ang puno, siya ang bunga? Abangan nyo na po ang ating story for today na manggagaling from Gracia. Papaano nga ba tinwist, papaano nga ba iniba ng ating letter sender ang paniniwala ng tao na parehas lang ang kalalabasan niya katulad ng kanyang ina. Yan na po inyong papakaabangan after this song from R. Kelly. Sabi nga nila 'di ba, kung may gusto tayo marating sa buhay,
mararating at mararating natin yon. Pwede tayong lumipad ng mataas, diba? Kaya nating liparin kung gaano man yan kataas kung gugustuhin lang natin. Kaya ka-vibes, abangan nyo na po ang letter coming from Gracia. Love Letter. This love letter is from Gracia. Dear Kathy G, magandang tanghali. Gracia na lang ang itawag niyo sa akin. 45 years old at may 4 na anak. Lumaki ako sa hirap at sa paligid na ang buhay na may buhay. Alam halos ng mga kapitbahay, Kathy. Pero hindi ito tungkol sa akin ang kabuuan ng kwentong ito, kundi sa anak kong bunso na itago na lang natin sa pangalang Jade. Simulan natin ang istorya kasama ang aking pamilya sa probinsya sa pagsasakripisyo sa buhay. Ito ang nagtulak sa akin para maghanap ng trabaho. Kaya labagman sa kalooban ko, napilitan akong pasukin ang isang mundo na hindi ko akalain na gagalawan ko ng ilang taon. Ang pagiging isang dancer sa club. At mas lalong hindi ko akalain na mabubuntis ako ng isa sa mga customer na nangako sa akin ng magandang buhay sa dulo, iniwan rin naman ako. Pagkapanganak ko, Kathy, pinilit kong ibalik ang dati kong itsura para makabalik muli sa club. Pero hindi pa ako nadala kung hindi. Kathy, akalain ko, hindi ko inakala na pagkapanganak ko, pinilit ko ibalik ang dati kong itsura para makabalik sa club, pero hindi pa ako nadala dahil umpisa pa ulit ako. Nagpadala na naman ako sa matatamis na salita kaya sa pool, buntis uli. At katulad ng nauna, iniwan ako sa ere. Tinalikuran, 2 anak, magkaiba ang ama. Nang katagalan dahil na rin siguro sa ina na ako ng 2 bata, aaminin ko na nag-iba na rin ang itsura ko, pero may asim pa rin naman. Napagdesisyonan na ko na ilipat ako sa Bulacan dahil hindi na mabenta ang beauty ko sa Maynila. Pero papatok pa ako sa probinsya. May dating pa rin. Balik sa dating gawe, sayaw, giling, para kumita. Hanggang isang binata, literal na walang sabit ang nanligaw sa akin, Kathy. Tawagin na lang natin siyang si Dan. Ayoko sanang maniwala dahil nadalawahan na nga ako, tatatlo pa ba? Pero seryoso si Dan. Iba siya sa lahat ng nakilala ko. Ramdam ko na siya sa kabila ng pagiging ako, tanggap niya ako mula ulo hanggang paa. Mahal niya ako. At kahit siguro sino, sa paraan ng panunuyo ni Dan, mamahalin mo rin siya, Kathy. Sa madaling salita, naging kami. Nabuntis ako, siya na mismo ang nagsabi na huminto na ako sa trabahong yon sa club. Pero kahit na pinipilit mo na lumagay sa ayos, nandyan pa rin ang napakaraming bulong-bulungan sa paligid. Na ano raw ang nakain ni Dan at pinatulan ako. Pero sa akin, kiber, buhay naman to. Or buhay namin ito. 2 ang naging bunga ng aming pagmamahalan, 4 na ang anak ko, 2 sa pagkadalaga, at 2 kay Dan. Bumuo ako ng bagong mundo kasama ang aking pamilya, Kathy. Hindi kalakihan ang kinikita namin pero masaya ako dahil sa malinis na paraan namin nakukuha ang perang pantusto sa aming pangangailangan. Hindi man sobra-sobra, minsan kulang pa, pero hindi na ako para magreklamo pa. Ang bunso kong babae na si Jade ang pinakamasipag mag-aral. Lagi siyang honor student sa klase dahil naging inspirasyon niya raw ang napagdaanan ko na hindi ko naman itinago sa kanya. Ayaw niya raw matulad sa paghihirap at sakripisyo ko noon, Kathy. Ayaw niyang matulad sa kung ano ko dati. In short, ayaw niyang maging ako. Kathy, isang araw, sinundo ko siya sa school at nakita ko na tinutokso siya ng mga kaklase niya na GRO daw ang nanay niya.
Kung saan man nagmula ang kwentong yon para malaman ng iba, hindi ko alam. Pero ano pa nga ba? Tapos na at totoo naman. Kaya tinanggap ko na lang. Ang masakit lang, Kathy, nadamay ang mga anak ko sa nagawa kong pagkakamali noon. At naging kakaiba ang epekto nito, lalo na kay Jade. Kinausap ako ng aking bunso. Sinabi niya na iiwas siya sa mga lalaki. Ayaw niya ng mga lalaki, ayaw niya ang matulad ng mga kalalakihang nakilala ko noon sa dati kong trabaho. Mas gugustuhin daw niyang maging lesbian para maiwasan ang mga dinanas ko. Sineryoso ng anak ko yon, Kathy. Lumaki siyang tomboy pero makadiyos. Pero hindi yun naging hadlang para magkaroon siya ng magandang kinabukasan na naging dahilan para makaramdam kami ng kaginhawaan. Pagkatapos niya sa college, agad siyang nagtayo ng maliit na negosyo, ang pagiging stove technician. Kathy, magaling maghawak ng pera si Jade. Nagkaroon pa siya ng pangako at goal sa sarili niya na kailangan may kitain siya 2,000 kada araw. Nakakabilib dahil natupad niya ang bagay na yon. Nagplano rin si Jade na magtayo pa ng mas malaki pang pagkakakitaan. At makalipas lang ang ilang panahon, natupad ang planong yon. Sinubukan niya ang pagiging LPG supplier. Promenta ng isang pwesto at nang lumaon, nabili na rin niya. Nang makaipon, ipinagpatayo niya ako ng isang maliit din na business. Kathy, kitang-kita ko ang kanyang pagsisikap para maitayo at maging matatag ang kanyang negosyo. Minsan, na-scam siya ng mga tao pero hindi siya sumuko at laging gumagawa ng paraan para makabawi. Mas nakilala ang negosyo ni Jade sa buong barangay namin at lubos namin itong ikinatuwa. Pinasok ni Jade ang pagiging dealer ng itlog kaya naman mas marami pang biyaya ang dumating sa amin. Pinagsabay-sabay niya ang mga negosyo niya nang walang pag-aalinlangan sa sarili niyang kakayahan. Dahil sabi niya, ayaw niya kaming malagay pa sa hirap. Kaya nagsumikap ang anak ko na umangat ang aming pamumuhay. Nakapagpatayo si Jade ng sariling bahay at lupa. Dito na rin kami naninirahan kasama ang live-in niya na may isang anak. Itinuring ni Jade na sarili niyang dugot laman ng bata, Kathy. May kanya-kanya na ring pamilya ang iba kong anak at si Jade na rin ang tumutulong kapag kinakapos ng pangangailangan ang mga kapatid niya na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At hindi sumasapat ang kita para sa pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Mapagmahal na anak at kapatid si Jade, Kathy. Sobra-sobra ang paghanga ko sa husay ng aking anak pagdating sa negosyo. Isinabuhay niya ang MYMP or Make Your Mama Proud. Napakaswerte namin dahil nagkaroon kami ng anak na katulad ni Jade. Binigyan niya kami ng masaganang pamumuhay na ang pinaghugutan niya ay ang dating buhay ko. Pinili niya maging tomboy, oo, para wag danasin ang pinagdaanan ko pero ginawa niya rin yung inspirasyon, Kathy. Akala ko mababaon na ako sa dating ako. Akala ko habang buhay na lang akong mumultuhin ng nakaraan. Dati pinangarap ko lang kumita ng pera, magkaroon ng maayos na buhay, magkaroon ng sariling pamilya, pero higit pa ron ang ibinigay sa akin ng langit. At dahil yun kay Jade, isang mabuting anak na may pangarap, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa aming lahat. Isang anak na alam ang hindi magandang naging buhay ng kanyang ina, piniling maging tomboy para huwag tahakin ang pares na landas na aking tinanas. Sa halip, nagsumikap at umasenso. Kung dati usap-usapan ako dahil sa pagiging dancer sa club, Kathy, si Dan dahil sa pagpatol sa akin, sa mga anak ko na baka matulad din sa kung ano ako dati. Ngayon lahat bumilib sa aming pamilya, lalo na sa anak kong si Jade na naging dahilan para makatikim kami ng ginhawa sa buhay. Sa ngayon tuloy ang negosyo ni Jade. Malaki na rin ang itinuring niyang anak ng partner niya at masaya silang nagsasama. Parehas silang relihiyoso at lahat kami ay nakakatikim pa rin at nakakatanggap ng biyaya mula sa pagsisikap ng aking bunso. Kaya para sa aking pamilya, mahal na mahal ko kayo. Jade,
Salamat sa lahat at sa mga nakikinig ngayon. Sana may napulot kayo sa aking kwento. Sa kwento ng pagsisikap ng anak ko. Pinatunayan niya na anuman ang mali at hindi maganda sa nakaraan. Hindi yun ibig sabihin na nawawalan ka na ng magandang kinabukasan. Lahat tayo may tsansa para sumakses. Napatunayan namin na hindi totoo na kung ano ang puno, siya ang bunga. Parang puno si Jade, hitik na hitik. Kaya anak, Jade, congratulations at mahal na mahal ka namin. Hanggang dito na lang aking kwento, Kathy, at maraming salamat. Lubos na gumagalang at inang nagmamahal. Gracia. Ngayon, because you love me, Nay. And ganun din ang gustong sabihin nitong mother nitong si Jade, ayan na si Gracia. 'Di ba? Dahil mahal mo ko, anak, hindi mo hinayaan na matatak sa puso at isipan ng mga taong nasa paligid, yung mga taong mapanghusga na ang kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. Alam mo yun, while reading the story of Gracia, ramdam ko yung pagmamahal, ramdam ko yung kung gaano ka-proud itong si Gracia dito sa kanyang anak na si Jade, diba? Alam mo yung kwento niya na parang na-e-excite siya na sabihin sa buong mundo na hello, ito ang kinalabasan ng aking anak. Although hindi perpekto ang naging ang pagkatao ng aking anak, but then, hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya naging matagumpay sa buhay dahil nga sa kanyang ginawa na pagsasakripisyo. And now, nakakabilib. And nabilib din ako dito sa napangasawa ni Gracia, dito sa taong nanindigan para sa kanya. 'Di ba na naging itong tatay ni Jade na binata pero pinanindigan ng kanyang ina. Alam mo, ito yung mga tao na ginajudge natin, pero ito yung mga tao na gustong ipamuka sa mundo na hindi lahat ng nakikita nyo at hindi lahat ng mga naririnig nyo ay ganun na lang yon, diba? Well, ano po masasabi nyo sa ating story for today? I-message mo na po yan or i-text sa 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. Or pwede po sa Facebook Live. Ayan sa ating Facebook Live or sa FB page ng 92.3 FM Radio Manila and my FB page DJ Kathy G. Ikaw ba na-inspired ka ba, ka-vibes? Ikaw ba, nasabi mo na ba or masasabi mo na ba ngayon na kung anong puno, siya ang bunga, hindi lahat, ka-vibes? And syempre sa pinagdaanan po ng ating letter sender na si Gracia, pinakita niya rito at gusto niyang sabihin sa lahat, Kathy G, there's always a rainbow after the rain. Jade, you're my only hope, na hindi naman siya binigo ni Jade. Ang ating pong story for today, ayan, coming from Gracia, na isinulot sa atin kung ano naging buhay niya noong kanyang kadalagahan at kung paano siya lumaban sa hamon ng buhay, pumasok sa club bilang isang dancer, nagkaroon ng mga lalaki sa buhay, nagkaroon siya ng anak doon. Nakala niya matatapos na lang doon. Pero hindi pa dahil kailangan niyang kumayod para doon sa kanyang 2 anak. Until nakilala niya itong kanyang mapapangasawa na binata na hindi naman siya nabigo dahil talagang totoong minahal siya despite ng kanyang pagkatao. At after that, nagkaroon sila ng 2 anak. Yun nga po doon ay isa si Jade. Si Jade na eto ngayon, the only hope na nagtaguyod sa kanilang pamilya na ngayon na tinatamasa nila ang tagumpay dahil hindi porket Kathy G, kung ano ang puno, siya ang bunga, pinatunayan ni Jade na hindi lahat ganon. Dahil si Jade po ay nagsumikap sa pag-aaral hanggang sa nakapagtrabaho, humanap ng negosyo, naging successful. Pagamat siya po ay hindi na nga dahil ayaw niya maging katulad ng nanay niya, siya po ay nagpaka-lesbian na lang. But Kathy G, masaya ako kasama ang aking live-in. Masaya si Jade kasama ang kanyang live-in partner na meron na ring anak na talagang in-embrace niya as family. Ngayon kinukwento ni Gracia na si Jade na ngayon ang alam mo yun, nagbigay pag-asa sa kanilang lahat. Alam niyo, 'di ba? Sabi nga nila huwag ka mawawalan ng pag-asa. 'Di ba? Ang pangarap ay bahagi yan ng self-determination theory. And ayon nga po sa psychologists na sina Edward Deci at Richard Ryan, ang pangarap o layunin sa buhay ay produkto ng ating motivation. Yes. At iyon ang ginawa nitong si Jada
Na-motivate siya dahil sa pinagdaanan ng kanyang inang si Gracia na ayaw ko maging katulad sa iyo, Nay. And papatunayan ko yan sa tao. Papatunayan ko sa buong mundo na magiging successful ako, which is sumakses naman si Jade, di ba? Kasi alam nyo ka-vibes, yung pagkakaroon ng life goals ay nagbibigay ng purpose, autonomy, competence, and relatedness. Ayan yung layunin natin sa buhay. Ano ba yung purpose mo sa buhay? Siyempre, purpose mo na mabuhay sa mundo, na maging maginhawa, pakiramdam ng control sa sarili, yung sariling direction, and yung competence, yung pakiramdam na may kakayahang matupad yung gusto mo. Talagang kung gusto mo, mangyayari. Diba, kung gusto mong magtagumpay, gusto mong yumaman, gawan mo ng paraan. Hindi naman po pwedeng nandiyan ka lang, nakanganga ka lang, paano ka magiging mayaman nun, diba? Kailangan din, diba, kasama ng tagumpay, may kilos ka. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa At relatedness, kaugnayan sa iba tulad ng pamilya, katulad nga nitong si Gracia, ayaw niya. Ayaw ni Jade na matulad sa kanyang ina. Alam niyo ka-vibes, no, nakaka-inspire ang ganitong klase ng tao na hindi nawala ng pag-asa. Sabi ni Miss Altesa, Sino Cruz, Kathy G, have a blessed Monday. Ayan, and hello to Sino Cruz and Herrera family. Ang ganda ng story ng sender sa kanyang pagkakadapa ng 2 beses. Binigyan siya ng Panginoon ng asawa at anak na nag-ahon sa kanya at naging magandang kanilang buhay. Kaya yung mga taong nakagawa ng mali sa buhay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi natutulog ang Diyos. Lagi kayong ginagabayan sa buhay. Thank you, Miss Altesa. And this one is coming from Miss Sari Lerma. For me, hindi kasi depende po yun sa anak kung tatahakin niya din yung nangyari sa magulang niya. Depende rin yan sa situation. At nagustuhan ko po yung story din kasi nagsumikap si Jade na mabagong buhay nila. At super swerte din ni Gracia. May anak siya na determinado sa buhay. At sa asawa niya na si Dana nagmahal sa kanya. Yun lamang po. Thank you, Miss Altesa. Miss Sari Lerma. Hello, Kier Mondoyo. Happy Monday to you. August na. Sana okay tayong lahat. Yes, oo. William Mortel. Kathy G, kung ako po, depende pa rin kasi hindi naman lahat ng puno minana rin ng bunga. Kumbaga, magkakaiba sila. True naman, John William Mortel. And saying hello also to my cousins, Asel and Happy Edwin Enriquez. Thank you so much for tuning in dyan sa Cavite. Ka-vibes, ano po ba masasabi nyo sa ating sender for today? 0916-563-1777. Humula na rin kayo kung ano ang title ng ating letter for today for a chance to win 500 pesos. Make sure lang po, registered po sa GCash ang inyo pong number. 1:56 po ang ating oras, but of course, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan. At syempre, sa inyong mga payo for our sender, Gracia. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Totoo ba ang kasabihan na yan, ka-vibes? Again, tuloy lang po ang pakikinig dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Price hike, nasa piso, more than 150 to 180 para sa gasolina. Same thing, medyo mababa lang ng konti for diesel, pero ganun po umiikot ang pagtataas ng presyo ng gasolina bukas. So, ka-vibes naming driver, kamot ulo na naman. Naku po, talaga naman, well, hindi naman natin talaga may iwasan. May pagtaas, may pagbaba. Parang buhay lang, minsan nasa baba, minsan nasa itaas. Katulad ng ating letter sender na si Gracia. Ang buhay niya nung nasa baba siya, Kathy G, kahit na nung trabaho pinasok ko to the extent na pagiging dancer sa club, pinasok ko na hanggang sa may nakilala kong 2 lalaki. Akala ko pananagutan ako, nagkaroon ako ng mga anak dito, pero hindi Hindi ganun na nangyari. 'Di ba? Pero may isang lalaking nanindigan para sa kanya. Isang lalaki na minahal siya hanggang sa ngayon. 'Di ba? Na ito po ay isang single na lalaki pero nanindigan sa pagmamahal sa kanya. Pero hindi po doon na umikot ang story. Dahil ang story po ni Gracia ay umikot sa kanyang anak. Dahil nga sa ating katanungan ngayon, totoo ba ang kasabihan kung ano ang puno, siya ang bunga? Ito pong anak ni Gracia na si Jade, hindi yon ang ginawa. Dahil pinatunayan niya hindi lahat ganon, Kathy G. Siyempre, alam niyo ba na mas masaya at mas healthy ang taong may layunin, which is, ito po, may layunin of course, itong si Jade na maging successful at hindi matulad sa kanyang ina na naging dancer at pinagkukot siya at pinag-uusapan, ginajudge ng mga tao. Diba? Gusto ko, Nay, maiba ako sa'yo, kaya nagpaka-tomboy.
hindi naman ibig sabihin na nagpakatomboy siya, wala na siyang buhay. Nagpakatomboy na isang successful na lesbian. Dahil meron din siyang pamilya ha. May pamilya din po ito dahil ang kanyang live-in partner ay may anak na in-embrace naman niya. Niyakap niya ng buong buo. Ito. Alam niyo po ba na ayon sa research ng psychologist na si Sonia, ayan na, ang pagkakaroon ng pangarap nakakabawas ng anxiety at depression, nakakapagbigay ng positive emotions, and of course, nakakatulong sa mental resilience. Siyempre, kapag may pangarap tayo sa buhay, namomotivate tayo sa bawat araw 'di ba? Kapag wala kang motivation, kapag wala kang goal sa buhay mo, wala, nga, ganun na mangyayari nun. Sabi ni, ito, let's read ito po mga message from text line. Sabi ni Ronel Mabutin, Kathy G. Sumakses ang title niyan. Pabati naman po lahat ng kasama ko dito sa trabaho na nakikinig sa inyo. Pabati po din sina Anthony Damian, si Kuya June, si Welmar Fortesa at Big Boy. Mabuting anak si Jade. Nagsikap talaga siya. Totoo naman yan. Thank you, Ronel Jr. Mabutin. And this one is from Facebook. Good afternoon, Kathy G. Nice story po. Nakaka-inspire po yung naghirap po si Gracia. At sa huli, yung tagumpay po, si Jade nagsumikap sa buhay at naging success. Full happy ending po sila, sabi ni Jean Lynn. Thank you, Jean Lynn. And syempre, ka-vibes, may chance pa na humabol sa inyo po reaksyon at payo para sa ating sender for today na si Gracia. 0916-563-1777. Again, saying hello to retired Philippine Coast Guard SCPO Edwin Enriquez and to my cousin Asel. Thank you so much sa inyong pakikinig. Ingat kayo lagi ha. At lagi na kayong mag-tune in. Although lagi naman pala kayo nakikinig, hindi nyo lang alam na ako pala ito. Oo. Thank you so much for tuning in at syempre ka-vibes. Diyan ka lang. Tuloy lang po ang tugtugan dito sa Love Me. Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. 2:48 po ang ating oras and you're still listening to Love Me, Kathy G. After hearing yung story po ni Gracia, ikaw ba ka-vibes? Masasabi mo pa ba? At totoo ba ang kasabihan? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Yan po ang ating Kathy G asked and of course ang ating pong story na binasa kanina coming from Gracia. Shinare niya po sa atin yung kanya pong storya kung papaano po siya lumaban sa hamon ng buhay at sa murang edad na siya ay nagtrabaho sa club pero hindi doon natapos yon dahil merong isang anak siya na nagpabaliktad nitong kasabihan na ito. Na sinabi niya, hindi ako tutulad sa iyo, Nay, dahil ipapamukha ko at ipapakita ko sa kanila at sa mundo na kaya kong umahon sa buhay at kaya nating ipakita sa kanila na hindi lahat ay pare-pareho. Ayan. Thank you so much sa lahat po ng mga nagbigay ng kanila pong reaksyon at payo for Gracia. And sabi nga nila ka-vibes hindi man maganda yung ating nakaraan at pinagmulan, pwede itong mabura at maging maganda basta't pursigido tayo na baguhin at ayusin to. And truly an inspiring story ang isinare sa atin ni Gracia and pinatunayan mo na hindi lahat ay pare-pareho ng magiging landas, diba? Basta't marunong kang dumiskarte, may pangarap, hindi malabo na maging matagumpay ka. You know what, hindi dahil nadapa ka ng minsan ay hindi ka na pwedeng pumangon. Tayo lang din ang pwedeng gumawa ng way para maitama ang lahat. Thank you so much for sharing your story with us, Gracia. At sa lahat po ng mga gustong mag-share din ng kanilang story, mag-email lang po kayo, lmtkathyg@gmail.com. Thank you again for keeping me company and congratulations dahil meron po tayong winner. Nakahula po ng ating title for today. Ang title po ng ating story ay Sumakses. At sumakses naman talaga sa paghula si Ronel Jr. Mabutin ng 4th State Parañaque. Ayan. Congratulations Ronel Mabutin ng Parañaque. Ikaw yung nanalo ng 500 pesos. Abangan mo na lang via GCash ang iyong premyo. Okay, thank you again ka-vibes. But this time, syempre, makakasama nyo na po ang tambalang Joy Klong! Kasama niyo po si Chloe Weber. At syempre, kasama rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jayo. Happy Monday! Happy Monday! Happy Monday! Yes! Oo, kayo ba? Kasi kanina yun yung question ko Naniniwala po kayo dun sa kasabihan na kung ano ang puno siya ang bunga?
Oh, kung ano ang pungo siya ang bunga. So, anong puno siya ang bunga, di ba? I Ikaw need ba? a translation. Halimbawa, di ba? Hindi, halimbawa, pinakamadali sa oo. tatay mo or sa nanay mo, siya yung puno, siya yung pinagmulan. At ikaw ang bunga. Ikaw ang bunga niya. So, sabi sa kasabihan, kung ano ang puno, yun ang bunga. Sa tingin mo ba na pares kung ano yung landas na tinahak na magulang mo, the same thing na tatahakin mo? Hindi naman. Not all the time. I feel like, siguro to an extent, ako ang bunga. Dahil may pinagmulan pa rin naman na galing sa kanila. Pero, meron ding something new na tumutubo. So, parang yun yung ibubunga. So, parang pwedeng... kumbaga. Sumanga, Yun. yes. O, diba? O, yun. Sa akin naman siguro, hindi din. Oo. Lahat ng, bawat tao, may kanya-kanya tayong kwento Exactly. sa mundong ibabaw na pwede yes. nating i-share. At nasa sa atin yun kung paano tayo gagawa ng imamarka natin. Diba? Totoo naman. Hindi naman kailangan nasa television ka or nasa radyo ka. Yes. Kahit na ikaw ay ordinaryo lamang, diba? Pero yung mga simpleng bagay na ginagawa mo sa kapwa mo, hindi mo man napapansin, pero end of the day, diba? Malaki ang impact sa kanila niyan. Basta kabutihan. Totoo naman, 'di ba? So, Yes. katulad lang ng sender natin iniba niya yung kasabihan dahil yung kanyang nanay ay isang dancer, hindi siya lumaki at pumayag na maging ganun din siya. Yes. At naging successful sa buhay. Bongga. Pero, bago yan sigurado. Ngayon medyo mainit-init ang panahon, 'di ba? Kaya naman Alam mo, okay speaking na. of mainit-init ang panahon, nakakaloka talaga. Oh, diba? Bakit? Parang nagkaroon ako ng heat rash. Ay! Oo, dahil yung init ng pantas, di ba lagi ako nasa aircon, hindi ako pinagpapawisan ng bonggang-bongga. So, syempre yun, Pag nainitan. na. So, yung pala, heat rash ang tawag dun. So, kumbaga parang sa Tagalog, malapit siya sa bungang araw. Kaya Parang makati-kati. ganun. Oo, Kanina? ayan, ako, ito, yes. Pero di ba nga, sabi nga nila huwag kayong mag-alala, samantalahin nyo na yung mainit-init na panahon na yun. Yes. The following week, meron na naman po tayong LPA na nakaabang. Naku, ayan. Maglaban na. Kumbaga, pinatuyo lang ng 2 araw yung mga labahin. Yes. Oo. Pero kaya datanong ko yan kasi sa pagligo ba, ano ba mas prefer nyo? Hot shower, cold shower? Sa panahon ngayon, dahil nga meron akong heat rash. Cold. Oo, cold ang Cold kailangan. Pero kailangan. sanay Pero naman nung umuulan, hindi, sanay talaga ako everyday, umulan man or hindi, naka-hot shower talaga hot ako. shower. Ngayon, kahit anong oras yan, sanay talaga ako. Ngayon, dahil nga dun sa heat rash na Kailangan ng cold. cold, kasi para mas lumabas sila. Correct. Yun. Ikaw? Sa akin, actually, kahit gusto ko mag-hot shower, pinipilit ko mag-cold kasi maganda siya sa kutis. Oh. Maganda siya sa kutis. Oo, Yes. sa bagay. Especially sa Kasi, umaga. nagsasara yung mga pores, Yes. diba? Yes. Oh, ay, naku. Naku, may mga kasama ba kayo for today? Meron! Yes. Talaga namang siksik-liglig at nag-uumapaw tayo today dahil meron tayong mga makakasama. O meaning, dahil marami sila. dami. Yung isa, solo artist, tapos yung isa naman, banda sila, grupo Yes. sila. Abangan po natin dahil first and exclusive, mapapakinggan at patutugtugin natin dito sa ating programang Banana Crew ang kanilang mga awitin. Wow! Kaabang-abang kaya naman ka-vibes. Wala nang bibitiw. Manatiling nakatutok dito lamang po yan sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio, Ka-Vibes! Love me. Of course, kasama na rin po natin ngayon ang ating Kuwanti, Melay Cantiveros Francisco!